Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala inyong Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Madalas ba kayong mag-away dahil feeling mo hindi nakikinig sa'yo yung boyfriend or mister mo? Feeling mo ba parang hindi ka mahalaga sa kanya dahil parang ini-ignore lang niya lahat ng mga sinasabi mo? Pwes, hindi ka nag-iisa. Dahil yan ang kadalasan ng problema ng mga mag-partner. Kaya para mapasunod mo siya at para maiwasan ang away, ito ang mga dapat mong gawin para sumunod sa'yo ang lalaki. At para makuha mo ang atensyon niya. Kaya chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga dapat na gawin para makinig sa'yo ang isang lalaki? Number 1, dapat huwag kang makipag-compete sa mga distractions. Alam nyo, karamihan sa mga lalaki, mahina sa multitask. Hindi gaya sa mga babae na kayang makipag heart-to-heart talk habang naglalaba or habang nagluluto. Mas magaling ang mga babae pag multitasking ang usapan. Kaya hindi maganda na magsabi ka ng mga problema, mga saloobin, or mga seryosong usapin sa relasyon pag may ginagawa ang isang lalaki. Dahil hindi niya kayang pagsabayin yan. At sigurado hindi niya iintindihing mabuti yung mga sinasabi mo. Halimbawa na lang, nanonood siya ng TV or nagsisurf sa internet. Hindi mo makukuha yung full attention niya pag nakafocus siya sa mga yan. Kaya hindi kayo masyadong magkakaintindihan. Kaya minsan, nauuwi lang sa away or tampuhan dahil feeling mo parang hindi ka niya siniseryoso sa usapan. Kaya ang magandang gawin, pumili ka ng isang time na pareho kayong free, yung walang ginagawa. O kaya, ayain mo siya sa labas. Tapos mag-usap kayo habang naglalakad. Or, kausapin mo siya habang niluluto yung in-order mo na merienda. Dahil dyan, makukuha mo yung atensyon niya. At mas makukuha mo yung matino na sagot niya. Number 2, sabihin mo yung eksaktong gusto mo. Ito rin yung isa sa hindi ko maintindihan nung una sa mga babae. Alam mo yung todo effort ka na maghanap ng mga sagot sa mga tanong niya, pero ang gusto lang pala niya ay yung makinig ka sa kanya. Yan ang rason kaya minsan hindi kayo nagkakaintindihan. Dahil sa mga lalaki, oras na maglabas ka ng saloobin mo dyan, feeling ng lalaki may problema na. At maghahanap na agad yan ng solusyon sa mga sinasabi mo. Pero ang problema, hindi solusyon ang hinahanap mo. Kaya hindi ka rin makontento sa mga sagot niya. Kaya ang nangyayari, paulit-ulit na lang kayo hanggang sa nauuwi sa tampuhan at away dahil hindi kayo nagkakaintindihan. At ganyan din ako nung una. Guilty ako dyan. Hanggang sa natutunan ko na minsan, gusto lang pala ng mga babae na maglabas ng kanilang saloobin. At ang kailangan lang gawin ng mga lalaki ay makinig. Pero, marami sa mga lalaki ang hindi pa nadidiscover yan. At baka isa na dyan yung boyfriend or mister mo. Kaya sa susunod na gusto mong maglabas ng mga nararamdaman mo, mas maganda kung sabihin mo na sa kanya ng direkta kung ano yung gusto mo. Sabihin mo sa kanya na gusto mo lang maglabas ng mga saloobin mo or masama ng loob mo at naghahanap ka lang ng mapagsasabihan. Kapag ganyan ka lumapit sa kanya, sigurado maiintindihan ka niya at sigurado makikinig siya sa mga sasabihin mo. Number 3, magbigay ka na agad ng clue. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, mapapansin mo karamihan ng mga nag-a-assist sa atin babae. Yung mga nag-i-interview, yung nagbibigay ng test, yung mga nagko-collect ng papers nyo, babae. Dahil sa totoo lang, mas mataas talaga ang language at memory skills ng mga babae. Kaya mas magagawa nila ng maayos yung trabaho nila kaysa sa mga lalaki. Dahil mas magaling sila makipag-usap, mas mabilis yung mga utak nila na mag-process ng mga information. Kaya kung may balak ka na kausapin yung boyfriend or mister mo, dapat sa una pa lang magbigay ka na ng clue kung saan mapupunta yung usapan na yan. Para magkakaroon siya ng idea na magiging seryoso at madamdamin
yung pag-uusapan nyo. At para mas makaka-focus siya ng mabuti sa mga sasabihin mo. Malaki ang may tutulong niyan para maiwasan yung mga hindi pagkakaintindihan. Kaya bago ka mag-umpisa, dapat may idea na siya na magiging seryoso at madamdamin yung usapan na yan. Pang-apat, huwag mo nang pahabain ang usapan. Ang mga babae mas magaling bumasa ng mga facial expression kaysa sa mga lalaki. Kaya mapapansin mo yan agad kung naboboring na siya sa usapan or parang nauubusan na siya ng pasensya sa mga pinag-usapan nyo. Kaya kahit na inuumpisahan mo pa lang yung mga gusto mong sabihin, pero nakikita mo na yung mga hindi magandang sign sa mukha niya, mas maganda kung wag mo nang pahabain yung usapan. Sabihin mo na agad kung ano yung punto mo. Dahil hindi natin alam, baka pagod din siya kaya hindi siya makapag-concentrate sa mga sinasabi mo. Or kaya bad trip siya sa araw na yon. Hindi kasi gaya ng mga lalaki ang babae na kahit pagod yung mga babae, may mga energy pa rin yan na makinig sa mga problema or sa mga sinasabi sa kanila. Pero ang mga lalaki, nako Diyos mio, pati ako, aminado ako dyan. Minsan kahit na magkatabi lang kami ng misis ko na nag-uusap, nakakatulog na ako, natutulugan ko na siya. Number 5, walang epekto ang galit. Kung dadaanin mo naman sa galit ang usapan, or kahit na yung pasigaw, yung may kasamang pambablockmail na may tantrums pa, kahit na umpisan mo yan sa mga ganyan, walang effect yan sa mga lalaki. Hindi mo matatakot ang mga lalaki sa ganyan, kaya hindi mo pa rin makukuha yung atensyon niya kung gusto mong makinig siya sa'yo. Karamihan sa mga lalaki hindi nakikinig sa ganyan at umiiwas na lang, lalo na kung mahal ka niya. Dahil alam niya na hindi magiging healthy sa relasyon kung dadaanin sa away, sa tantrums, or sa pag-blackmail yung mga usapan nyo. At kung patulan ka naman niya, baka may masabi lang siya sa'yo na hindi maganda at baka magkasakitan lang kayo. Kaya wag na wag mong gagamitin yung galit para takutin ang lalaki kung gusto mo siyang kausapin. Dahil walang epek yan sa kanya. Promise. Number 6, kalma ka lang. Minsan talaga may mga problema sa relasyon na kailangan ng agarang solusyon para hindi kayo mauwi sa hiwalayan. Pero may mga usapan na bigla na lang hindi natutuloy dahil nagagalit, hina-high blood, or naghuhuramentado ang isang tao pag may napuna ka sa kanya. Siyempre pag nandiyan ka sa sitwasyon na yan, kakabahan ka din at matatakot. Pero dapat tatagan mo ang loob mo. Tapos kumalma ka lang. Hayaan mo siyang magsisisigaw dyan. Tapos sabihin mo na maghiwalay na lang kayo. At pag tinanong niya kung bakit, sabihin mo na, sorry, ayoko na. Dahil ayokong makisama sa lalaki na ayaw makipag-usap pag may problema. Tapos sabay talikod. Tapos walk out ka na. Go na. So yun, Rick TV nga po pala. And shoutout po muna tayo. Shoutout kay Army Doji from Malaysia. At shoutout din sa partner niya kay Bong Kaluyong from Pampanga. Shoutout din kay Mariam from Oman. Shoutout din kay Berry Febrina from Capiz. Shoutout kay Karen at sa crush niya na si Joshua. Shoutout din kay Aileen Kalapit from Kuwait. Shoutout kay Lakay and Bakat from Qatar. Kay Miriam M. Rahman from Riyadh. So yun yung mga nagpapa-shoutout sa last video natin, and pasensya na kung medyo matagal-tagal na naman ako hindi nakaka-upload. Subukan kong i-upload kung ano yung mga ginagawa ko sa susunod para naman may idea kayo kung ano yung mga pinagkakabalahan namin pag hindi ako nagvo-vlog. So yun, maraming salamat sa panonood, and ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and love you all. Goodbye.